para makita natin. Kasi naalala ko po nung nakaraang hearing na actually nung Lunes po andito ako, nung Tuesday nagpaalam at sumulat po ako sa committee formally dahil may mahalagang meeting po ako sa Davao. Nakita ko po yung ilang tanong at nagbigay ng perspektiva. Halimbawa si Senator Pimentel, tinatanong niya kung ano yung implication sa mga mamamayan, halimbawa sa Mama Sapano, yung insidenteng yon. At pangalawa ho, tinanong din ho ni Senator Pia Cayetano, ano bang itsura ng Mama Sapano? Siguro ho sa pamamagitan ng aming presentation, baka makita natin ano nga ba talaga ang Mama Sapano bilang bahagi ng ARMM. Pero bago ho ang presentation, ma'am, nais ko pong magbigay lang ng konting statement. Una, narinig na po natin ang presentation ng PNP, ang presentation ng AFP. At lahat po tayo ay naghahangad ng katarungan. Katarungan sa SAF 44. Pero ang nakakalungkot ho, katarungan para sa MILF. Pero higit sa lahat po, mas mahalaga sa atin ang katarungan para sa inosenteng mamamayan. At kaya ako nalulungkot lamang po ako, iba't ibang perspektiba ang nakikita natin. Pero ako malinaw po sa akin nung ako'y pumasok sa loob ng gobyerno, paano protektahan ang interes ng mga inosenteng mamamayan. Malinaw sa akin yon. Kung kaya ang aming presentation ay nakaangkla sa perspective na yon. Yan. Ang Mama Sapano po ay bahagi of course ng Maguindanao na merong 85,000 square kilometer. Yung population ay 22,000. Ang number of barangays po, hindi 15, kung hindi 14, fifth class municipality, part ng 2nd District of Maguindanao. Si Mayor ho andito, alam ko nung Tuesday, at nagsalita na rin. Ito ho ay create through Muslim Mindanao Act number 54 na pumasa noong July 9, 1997 po, na sa panahon ni Chairman Nur Miswari as Regional Governor at na-ratify noong August 11, 1997. Ayon po sa NSO. Next. Ito ho yung buong mapa ng Mama Sapano, papasadahan ko lang. Pero may isang mapa po kami ginawa. Ito batay na rin sa pagbisita namin sa Tuca Nalipaw at sa Mama Sapano, yung places po ng insidente nung araw na yun. Next slide. Itong mapa na ho ito, alam ko nung Monday, nung binisita ko yung tactical command ng SAF, at personally po nakausap ko si Director na Peñas doon sa Tactical Command. Kinumpara ko po yung mapa na present niya sa akin at yung mapa na actual kung saan pinuntahan namin yung place of incident, especially yung Tucat Nalipaw. Mapapansin nyo yung yellow na yan na nagmula from Sharik Abwag hanggang sa kanto ng Raja Buayan, mga 11 kilometers. Pero mapansin nyo, meron ding yellow, bunda sa tapat ng Tuca. Diyan po, nung tinanong namin yung mga kababayan nating manininda dyan, mula nung dumating ng alas 10 ng gabi hanggang sa buong maghapon nung 24, 25 yung Sunday, dyan po, ang kwento lang, napakadami pong naka-uniformeng sundalo dyan sa lugar na yan hanggang sa tapos ang bakbakan. Pero ang later nalaman po nila, ito yung SAF. Dito sa lugar na yan. Kung tawagin namin ho, isang national road yan na Maharlika Highway mula Datupiang papuntang Minsaya po yan. Makita ho nyo merong parang verse ng fire sa una. Yan yung place of incident ng blocking force. At lahat ng green na arrow, yan yung puwersa ng MILF. At sa gitna po niyan, merong bridge around footbridge around 80 meters ang layo at ang pagitan niyan yung kulay blue. Yan yung river sa ilalim ng bridge. From the other side, JL, pwedeng pakita yung mapa ng bridge na dalawa. Makita nyo, yan yung overall map ng bridge. Yung left side na yan, doon sa kabilang side sa dulo, dyan ho yung puwersa ng ASAF. At sa kabilang banda ng bandang dito, yan yung puwersa ng MILF. At ito ho, medyo madilim, yung bridge na yan, ganyan ho yung itsura ng bridge sa hanggang sa ngayon, ganyan po ang itsura nan. Next. Yung sa dulo pong insidente, makikita nyo, sa gitna, sa dulo nun, pinakadulo, yan po yung tinatawag nilang target. Ito ho yung target ng operation.
ito yung bahay ni Marwan. Makikita nyo, ipakiclick yung ano na yan, JL. Hindi, yun na, ito, makita nyo yan. Ito yung buong mapa ng area. Ganyan ho walang mga puno. So ito ho yung bahay ni Usman at ito ho yung bahay ni Marwan. At ito ho, kinumpara rin namin doon sa mapa na pinakita ni General Napeñas, tapos nagpapasok kami ng tao para kunan ng litrato para makita natin ho, kung ano talaga ang actual dyan. At ito ho yung actual na bahay ni Marwan. Next slide, JL. Ito yung bahay ni Marwan at ito yung, based ho sa interview namin, kung ito yung bahay ni Marwan, palibot niyan sa likod ng bahay, diyan nakapwestong mahigit na 10 SAF member. Yung assault team. Next, ibalik mo doon sa mapa, JL. Mapa. Sa mapa. Kung ito ho yung mapa, may makita kayong tatlong bahay to. Ito ang second river na tinawid at batay na rin ito sa kwento ni Director Napeñas sa akin at batay na rin sa interview namin sa ilang tao dyan. Ito yung isang river. Kung mahigit 30 ang pumunta rito, I hope makorekto ni Director Napeñas, ang ilan ho iniwan dito? Mga around 20 at mahigit sa 10 ang tumuloy dito sa likod ng bahay ni Marwan. Nung nagkaputukan, ang kwento rin ni Director Napeñas po sa akin na mga 15 minutes ang putukan dito. Dahil nung pinaputukan ang bahay ni Basit Usman, biglang merong ni Marwan, biglang nagpaputok galing sa bahay na to. At ito ho yung bahay ni Usman at gumagamit ng M60 caliber, nagpaputok papunta rito. Kaya within 15 minutes firefight, umatras po ang ating SAF at dito sa lugar na to, dito na ho nagkabakbakan, pati yung puwersa ng MILF at BIFF. So dito sa bahay na to, itong bahay na to, hindi ko alam kung alin dyan sa tatlo, merong tinamaan isang batang civilian, 8-year-old, nanay at tatay niya wounded, at ako ho mismo nakausap ko ang magulang, yung nanay ng bata. Paano nagsimula ang putukan ng around 4:30 nung nag-atrasan at meron na lang biglang bala tumama sa bahay na to. At nasawi po si Sara Panagulon na 8-year-old po siya. So ito yung buong insidente dito ho sa area na to. So ito yung buong maghapon, kaya pinapakita namin yung bahay ni Marwan, bahay ni Basit, at yun yung... Ngayon ho, ano yung implication ng gera na to? Pwede, JL. Ang civilian na namatay ho, bunga ng gera na to ay 3. Ayon sa report ng MILF na nakita rin namin, meron kaming listahan dyan, 18 ang sa MILF. Sa SAF 44, ang injured na civilian is 7. Ang MILF 14, sa SAP ay 11 po. At ito yung next slide, JL. Ito ho yung mga... Itong si Badruddin Lagalan po, dito po to namatay kung saan kasama yung mga SAF member. Ang kwento ng asawa sa amin, around 4:30 a.m. in the morning or around 4:30 to 5 a.m. in the morning, si Badruddin Langalan, dahil doon sa sitio kung saan nagkagera, parang papunta ito doon sa main market ng Tuca Nalipaw along Maharlika Road para mag-charge ng kanyang cellphone. At ang kwento sa kanya nahuli, parang hinuli ng SAF, tapos natalian. Kaya nakita nyo, merong civilian na ang sinasabi ng ilan, ito raw yung guide. Pero ang sinabi rito ng asawa, itong si Badruddin ay isang civilian na dapat papunta sa market ng Tuca Nalipaw para mag-charge ng cellphone niya na kasama na nung mga SAF na namatay doon sa insidente sa may bridge ng Tuca Nalipaw. At ito naman ho, isa si Muhammad Amlang, isang magsasaka rin ho yan, sa may libutan, taga-libutan siya pero namatay ho dyan sa may Tuca Nalipaw rin. At ito yung wounded. Next slide, JL. Ito, anyway, alam na po natin to. Next slide, JL.
At ito yung number of evacuees affected for 2 or 3 days ata. Well served naman po ng local government and ARMM. Next slide, JL. At ito po yung buong eskwelahan for 2 days or 3 days affected. At ito yung number of students na affected. So far, yun lang po based sa aming findings, Madam Chair, Your Honor. Madam Chair.